A day in my life as a bodycat here in Philippines. Oh, wala. So, ito nga pala ang kaganapan sa aking buhay bilang isang matinong vlogger, Cherise. So, ayan nga pala, maaga nga pala akong nagising kasi nga may lakad ako. Pero hindi nga pala natuloy mga palahangga dahil nga ay na-cancel ang aking kasama ay ibise. So, ayan, naghihiwa ako ng sibuyas, bawang at saka kamatis, tapos upo. Pagkatapos ko nga magluto dyan, ay inaayos ko naman ang aming higaan ay dahil parang binagyo. O, sulit ang bimbangan ng 9 years pa. O, di ba? Winalis ko nga talaga yung aming higaan dahil hindi nga ako sanay na marumi ang bahay. Umaatake ang aking allergy kapag marumi ang bahay. So, ayan, binalik ko na. Buti na lang ang higaan namin ay Uratex. Oh, wow. Para hindi madideform. Oh, di ba? Mahirap talaga kapag yung natutulog ay malikot dahil lahat ng cover ay natatanggal. Ay grabe naman kasi kapag yumugyok mga inday, walang tigil. Oh my God. Buti na lang nga at dalawa lang kami dito. Dalawa lang nga kami. Kaya walang kapitbahay na marites na makakarinig ng aming anggal. Ay, wow. So, dalawa lang nga kami sa bahay na yan at sobrang laki naman para sa aming dalawa. So, ayan, tinupi ko na ang aming kumot-kumotan. Hindi na kami nagkakomot dahil wala namang aircon. O, ayan, di ba? Wala pa nga dito yung anak ko at nandun pa sa province dahil nga nag-aaral pa sila. So, ako lang muna dito sa boarding house ko. O, kung gusto nyong samahan ako, pumunta lang kayo dito sa Parañaque, Tambo. So, ayan, malapit na akong matapos sa pagwawalis. So, yan yung routine ko araw-araw dito sa Pilipinas. Mag-isang buwan na nga pala ako dito sa Pilipinas, mga inday, sa mga hindi nagkakaalam dyan at nagtaka na sa Pilipinas ka na pala. Ayan, matagal na ako dito sa Pilipinas, isang buwan na rin akong nagboborikato, o, diba? So, ayan na, malapit na akong matapos at bumalik naman ako sa lamesa, pinunasan ko nga siya, kaya si paggising ko, ang daming gamo-gamo, yung maliliit na langaw. So, pinunasan ko siya kasi hindi nga talaga ako sanay na marumi ang bahay. Feeling ko, pag marumi ang bahay, parang angkatin din ng katawan ko. Ganon yung pakiramdam kapag nasanay ka sa bahay na malinis at sa bahay na wala kang makitang kalat. Kasi sa OFW, ganyan ang ating gawain doon. So, syempre, 9 years nga tayong nasa ibang bansa. So, nasanay tayo sa masinop ang bahay na walang kalat. Dahil wala na naman akong alaga doon sa ibang bansa. Kaya, ayan, gusto ng mata ko talaga yung malinaw na malinaw. At malinis na malinis ang bahay. So, pagkatapos ko nga maglinis, ay bumalik naman ako sa pagluluto. Ayan, ginisik ko na ang bawang sibuyas, kamates, mga inday, o diba, baliwala na sa akin yan, parang nakasanayan ko na rin yan siya, pero nga lang tumagatak yung aking pawis dyan, sobrang pawis nga talaga, kapag nagluluto kasi yung sit up ng boarding house na to ay open lang siya. So, kapag nagluluto ka, ay pasok din sa loob yung amoy ng niluluto mo. O, kung sipon yung niluluto mo alam mo na yung amoy para itong kipay nga hindi nahugasan ng isang taon, Charis. So, ang ini-spray ko nga dyan pang map ay yung yung Downy. So, wala pa akong pambiling Dettol. So, ayan, minaf ko na yung aming kwarto para naman mabango at maalis yung mga anik-anik at dumi sa aking kwarto. At andun naman ako sa sala. O, di ba? Ganyan lang kabilis din dahil linisin ang aming bahay. O, walang kapagod-pagod. O, dahil nga hindi pa naman talaga fully ako nakatutok sa aking pag-content, ay nakagawa ko pang maglinis sa aking munting tahanan. Pero kapag bumalik na lahat ng page ko, ay wala na akong time maglinis-linis dito. O, di ba? Nakapokus na naman ako mag-content, magburkat dyan sa aking mga page. At ayan nga, nasa tindahan ako, nagmamap na ako ng aking tindahan. Syempre, para maiwasan na din yung langgam. Di ba? O,
At syempre wala pa nga ako diyang ref, kulang pa ako sa kagamitan ko. So bumalik na naman ako sa aking munting kusina para mag-ugas naman ng plato. Dahil tapos na nga akong mag-mop. O ganyang kahirap ang maging housewife. Kaya sa mga asawa dyan na akala nyo madali lang ang maging housewife, subukan nyo naman maging isang ilaw ng tahanan kung kakayanin niyo yung mga ginagawa naming mga ina. O, di ba? Kasi hindi madali, although na pala na tagabantay at tagaluto nyo lang kami sa inyong tahanan, ay nakakapagod din yan. Walang day off, walang salary ang pagiging housewife. Minsan galit pa kayo pag hindi kayo na sikaso. Oh my God, dapat intindihin nyo na lang. Tapos lulukuhin nyo pa. So ayan, pawis na ako. Pagpasensya nyo na nga pala yung aking diyang mukha. Dahil mukha na ako diyang bruha na ewan. O kakain na ako mga inday dahil akala ko nga matutuloy ang aking lakad papuntang QC pero biglang na-cancel dahil ang aking kasama ay busy. O bukas na naman itutuloy ni Inday ang kanyang lakad. O mainit